Benjamin! Mahal! Bumaba ka na riyan at kakain na tayo! Ganda-ganda naman ang asawa ko. Bango-bango pa. Aga-aga, nagbobola ka? Marunong pang magluto. Sige na aga! Sige na, upo ka na. Kakain na tayo. Upo ka na dyan. Sarap yan handa ko kumain ka ng marami. Thank you, Mahal. Kumain ka na din. Oo, sige na. Order in the court! Mr. Bugayo, base sa iyong petisyon, gusto mo lang matapos ang relasyon niyong mag-asawa. Bakit ka makikipaghiwalay sa asawa mo? Pag-alaman ko, nangaliwa akong asawa. So, bakit ganyan yung mukha mo? Sabi dati ka na sumama eh, okay lang naman ako dito. Eh, paano aalis ka na naman? Ayoko maiwan sa bahay mag-isa. Hindi ko kaya, mahal. Basta lagi mong tandaan na ginagawa ko to para sa pamilya natin. Okay? Para sa pamilyang binubuo natin. Saka pwede naman tayo sumunod sa isa't isa. Oh, ganda mo. Nakakainis Sayang ka. naman yung mga matatamis niyong ngiti kung hindi ko makukuhaan yan. Yan. Maari kayong tumingin sa isa't isa ha. Yan. Isa pa. O, tapos misis, hawakan mo sa dibdib ang iyong asawa. Baka magtampo yan. Noong nawala siya, hinanap mo ba siya? Apo. 4 na araw. 4 na araw bago ko siya tuloy ang mahanap. At inayang sumama sa akin. Pero hindi siya pumayag. Ilang beses ko pa siyang pinilit upang tuloy ang sumama sa akin. Mana, pwede mo magtanong? Ay, ano yan, iho? Tingnan niyo po itong babae na ito. Senior nila po. Tatawag ko. Ay, naku, iho. Hindi ko siya kilala, pero doon banda sa bahay ni Aling Malalang, madalas nakakakita ako ng bagong mukha ron. Baka ron, pwede kang makipalita. Saan po yung Oh, maraming salamat po. Maraming salamat po, mga Uy, Benjamin, ko yan? Kamusta ka na? Ang tagal mong nawala Ba't parang galing ka pa sa magong biyahe? Ako, kakabalik ko lang galing servisyo eh. Nawawala daw sila nila. Sabi dito daw siya huling nakita eh. Subukan mo kaya magtanong doon kay Aling Malalang. Kasi madalas siyang pumunta doon. Salamat eh. Malaking kayo yan. Thank you. Kasi sa natatapos sa pag-iusap, sana hindi na ako magka sa amin. Ito nga po, ministry ko na mismo ito. Nasa harapan niya, sinunod yung nanay. Yeah. Benjamin! Anak! Ikaw Nina. pala yan! Ninang, si Leonela po ba nariyan? Nandito siya. Pero mas magbuti ng wag mo muna siyang gulatin. Ninang, ilang araw ko na siyang hinahanap. Pwede bang makita siya kahit sandali lamang? Ninang? Sino po yan? Pag-usapan niyo muna mabuti. Maraming salamat, Ninong. Hindi ka na mahal. Uwi na tayo. Sige.
Sorry. Benjamin! May tagal mong nawala pinsan. At si Leonila, tama? Halina, pasok kayo. Sige. Pasensya na Pedro at ginabi kami sa daan. Naku, walang anuman. Maaari bang makitulog kami kahit isang gabi lang? O sige, magpahinga muna kayo dyan. Asawa ko, may bisita tayo. Oh, magandang gabi sa inyo. Kamusta ang biyahe? Maayos naman ho. Naku, Navy ka pa rin pala ha. Siguro marami ka nang napunta mga lugar. Oo nga po, pero wala pa rin kasing ganda ng asingan. Kaya pa rito. Matagal-tagal na nga rin mula nung huli tayo nakita. Kaya mabutit na padalaw kayo dito sa amin. Oo, matagal na. Tagal ko nang gusto makapiling ang aking pamilya. Kahit saglit lang. Nga pala Kuya Pedro, Manang. Salamat po sa pagpapatuloy Naku, walang anuman Wala Leonila. yun. Bahay mo na rin to. Oo nga. Ayaw siya, sige. Mukhang napagod kayo sa biyahe. Magpahinga na muna siguro kayo. Salamat Pedro. Walang anuman. Mahal, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Komportable ka ba rito? Masyado bang masikip? Tatakot ako, mahal. Akala ko hindi na kita makikita pa. Dito ka lang sa akin, ha? Sa akin ka lang. Hindi ko kayang wala ka. Ayaw. Di matitigan ng iyong mga mata. Tila di na nananapig sa iyong yakap at halik. Sana'y malaman mong hindi sinasadya. Kung ang nais ko ay maging malaya, di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang nababahala. Bulong ng isip, huwag kang pagkawalan. Ngunit puso ko Napakaba ang biyahe natin. Nagugutom ka ba? Hindi na. Mas gusto kong magpahinga. Sige na, kumain na tayo para may laman ang tiyan mo. Ah,
Kaya tagal ko rin hindi nakauwi rito. Sumapagod ngayon ah. Pasensya ka na. Hindi na kasi ako sanay sa biyahe. Bigla kang umalis sa Manila. Di ko man lang alam kung anong kalagayan mo. Pwede ba magpahinga na tayo? Kung maayos ka ba doon? Kung komportable ka ba doon? Umuwi ako rito para Bakit hindi mo ako sinulatan? Yun lang ba ang dahilan mo? Mag-aral? Pasensya ka na din. Pasensya? Pasensya saan? Benjamin, Ang pwede... gusto ko lang naman ang mga liham na ipinapadala mo habang nasa malayo ako. Ni minsan ba nakaisip ka ng pangungulila sa akin? Pagod ako. Hinahanap-hanap mo ba ako? Naisip mo man lang bang sulatan ako at tanungin kung ayos lang ba yung kalagayan ko? O okay lang sa'yo dahil meron ka naman na nahanap na iba? Naging matapat ka ba sa akin, Yonila? Nagpapakapagod ako. Nagpapakapagod ako para sa kaginhawaan natin. Naiintindihan mo yun? Pero, ano? Ano ha? Gusto ko lang namang malaman ng kalagayan mo, Yanila. Gusto ko lang naman malaman kung maayos ka, kung komportable ka ba, kung nasan ka, Yanila. Gusto ko lang naman. Gusto ko lang naman malaman kung ako pa rin ba. Kwento ka naman sa akin, oh. Yanila, asawa mo ko. Asawa mo ko. Asawa? Asawa kita? Benjamin! Kung asawa yung turing mo sa akin, hindi mo ako pag-iisipan ng ganon! Ano? Paano mo nagagawang gawin sa akin yon? Araw-araw na lang. Sulat ng sulat. Sino kayang sinusulatan nito? Aba, ngayon naman. Ayos na parang may pupuntahan. Che, Oh, andito ka na pala. Kumain ka na? tapos na po. Oh. Sige, una na po ako sa loob. Sigurado ka? Sige, dito. Sino naman tong lalaki na to? Che, aalis lang ako saglit ah. Ganun ba? Sige, May ingat ka. pupuntahan lang ako. Una na ako, Che. Sige, ingat ka. Salamat.
Hindi ko na maintindihan si Leonila. Parang may tinatago siya. Lagi ko talagang inaabangan ng mga liyang mo nila. Alam na alam mo ang mga salitang makakapagpasa at makakapagpawi ng pagod ko. Sa pamamagitan ng mga liham na ipinadala mo, para ka lamang nasa tabi ko. Leonila, mahal. Ang araw ko ay laging magaan kapag nababasa ang mga sulat na ipinapadala mo. Ramdam ko na parang hindi ako malayo sa'yo. Sana ay lagi kang masaya at ligas, Rian. Oh, sa wakas, may liham. Bakit si Ate Valeriana ang sumulat? Benjamin, hindi ko alam kung paano ko to isusulat. Pero bilang laging nakakasama ang iyong asawa, gusto kong ipaalam sa iyo na may mga bagay na dapat mong malaman tungkol kay Leonila. Madalas ko siyang makitang kausap ng isang lalaki. Madalas din siyang nagsusulat, ngunit hindi ko alam kung para kanino. Sana'y pag-ingatan mo ang sarili mo. Sana ko nagkamali sa aking mga hakbang. Binigay ko na lahat, bawat oras, bawat Hindi sila nila. Hindi sila nila. tila laging may kulang sa akin. Sa dulo ikaw pa rin ang di ko maputin. Ano ba ang mayroon siya na wala ako? Ang pag-ibig ko ba'y di sapat sa'yo? Kay sakit ng tanong na di mo masagot. Bakit siya ang pinili at hindi ako? Sa lahat ng ibinigay, ano pang kailangan? Dugot, pawis ko'y naging alay ng walang tanaw. Masakit tanggapin, di ako naging dahilan na ako'y mahalin mo kahit pilit kong sinubukan. Kung ano man ang totoo,
mas mabuting siguradong ako mismo ang makakaalam. Leonila, mahal. Sagutin mo naman ako. Sagutin mo naman ako kung may pagkukulang ba ako. Benjamin. Kasi kung meron, naayusin naman natin yun eh. Benjamin. Hindi naman kita maintindihan. Pwede ba tama na? Hindi ka nagpapaliwanag. Hindi ka nagkikwento. Benjamin, ayaw mo pagod na magsalita! ako! Mahal, ang gusto ko lang naman, magkwento ka. Para alam ko kung ano nangyayari sa'yo. Sino? Sino? Si Elyong? Ha? Si Elyong ba? Si Elyong ba ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan? Bitawan mo ako! Nasasaktan ako, Benjamin! Mahirap bang ipilit ang lumaban pag hindi na kaya? Saan nakukuha ng lakas? Ibuhos man lahat-lahat, wala pa rin itong pag-asa. Kung mag-isa kang lalaban sa pagtakbo ng oras, unti-unting kumupas. Kung ako sa'yo, pumunta ka na sa abogado. Hindi ka pwedeng ganito na nanguhula at nangangapa. Mahirap yan, pre. Kapag puso na ang nasaktan, minsan kailangan na rin ng batas para lumaban. Nang gabing tumuloy kayo sa bahay ng pinsan mo, si Pedro Bogayo, bilang mag-asawa, natulog ba kayong magkasama? Apo. At kinabukasan ng gabi, nang kayo ay natulog sa sarili ninyong bahay, natulog din ba kayong magkasama bilang mag-asawa? Apo. Kailan ito nangyari? Noong Agosto 1952. Ilang gabi kayong natulog nang magkasama bilang mag-asawa? Dalawang gabi lang. In the case of Bugayong versus Sines Docketed as GR number L10033. Ang Higas Declaration ay maaari lamang mangyari sa mga pagkakataong walang cohabitation sa dalawang kampo na apektado matapos ang insidente ng pagtataksil. Ang pakikipagsiping sa inaakusahan ng pagtataksil ay simbolo ng cohabitation. Kung gayon, ang desisyon ng mga panghukuman ay kinakatigan ng desisyong ito. Ang petisyon ng nagrereklamo ay aming ibinabasura. So ordered. Matuturing bang pagpayag sa pagtataksil kung naroon ako bilang isang asawang gustong umunawa? Matuturing bang pagpayag kung ginawa ko iyon bilang isang asawang gustong ayusin ang lamat sa amin? Kung buo ng iyong pasya na talikuran ng lahat, may magagawa pa ba? Kung tigilan ba kita hanggang sa huli, paglaban ka, makikinig ka ba? Sa dapit hapon ng pag-ibig natin, hindi kita kayang iwan. Oh,
kita